Yan, magandang gabi po at magandang gabi din sa ating mga kasama sa online. Pwede po ba tayong tumayo saglit at buksan po natin ang ating Biblia sa Psalm 71 verse 20. Amen. Sa Psalm 71 verse 20. Amen. Babasahin ko po sa New King James Version. You who have shown me great and severe troubles shall revive me again and bring me up again from the depths of the earth. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, pinasasalamatan ka po namin sa mga bagay po na ito na amin pong pag-aaralan ngayong gabi at nawa, Panginoon, patuloy na ang bawat isa sa amin ay mas lalo pang mas lalo pang magtitiwala at mas lalo pang magiging matagumpay sa amin pong pananampalataya sa inyo. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at parangal sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Amen. Sino po sa ating kalagitnaan ang challenging yung linggo niya? Meron? Meron po. Merong mga difficulties, merong mga iniisip, merong mga worries, merong time na gano'n bigla ka na lang nag-iisip. Mahirap naman pag hindi nag-iisip. Maraming bagay na pwedeng gumulo sa ating isip. Lalo na po tayo po ay nasa panahon po na kung saan nasa troubled times na po tayo at marami pong mga ginagawa natin para sa Panginoon na hindi po lahat ay sang-ayon sa atin. Amen po. Merong mga tao na talagang sadyang ginugulo lang ang ating mga isip. So, sa atin pong pananampalataya sa Panginoon, maraming humahadlang. Amen. Maraming humahadlang. Merong problema, merong conflict, klase-klase. Kung kailan ka nagpupursige sa iyong pananampalataya sa Panginoon, maraming mga humahadlang. Amen po. Pero ang Panginoon, nais po niya na tapusin po natin yung ating takbuhin. Amen po. At hindi lamang natin tatapusin, kundi let us finish strong in the faith. Amen po. Amen po. Kahit anong mangyari, kahit na maraming humahadlang sa atin, alam po natin kung ano ang gagawin upang tayo po ay matatapos, na tangay-tangay pa rin natin yung inspirasyon. Yung hindi po tayo mawawala sa mundo na to na na malayo sa Panginoon. Kundi ninanais po natin at nagsusumika po tayo na palagi po tayong malapit sa Panginoon. Amen po. Ang Psalm 71 po ito po ay sinulat ni David noong siya po ay nakakaranas ng matinding problema, severe troubles, great and severe troubles. At doon po sa Psalm 71, hindi po in-specify kung alin po doon sa mga sitwasyon ng buhay niya yung cause ng matindi po niyang
matindi po niyang anxiety, yung matinding trouble na nangyari po sa kanya. So, merong mga commentaries na iyon yung time kung saan na nagrebelde si Absalom. Tapos meron pang ibang mga pangyayari, meron pang si Sheba, nagwawala, nagre-rebelde din. No? At marami pa po siyang mga ibang mga problema at lalo na meron pong ano ba, yung hula, hindi. Na hindi aalis yung gulo, yung sword, hindi aalis sa tahanan niya. So maraming nagbibigay ng kaguluhan sa kanyang isip. Tayo ganon din minsan lalo na pag kinulang, mga ganon. Kulang ang budget, ganon din tayo, nag-iisip, tama ba? Nag-iisip, nag-aalala, ano kaya ang ipabaon ko sa anak ko? Ano kaya ang kakainin sa mga susunod na mga araw? Pero po, si David po ay noong time na yon ay isinulat po niya ito at nawa po tayo po ay ma-inspire sa kanyang sinulat po na ito. Ito pong sinulat niya ay panalangin. At napakaganda po yung panalangin po niya. Yan. So for us, para tayo po ay mananatili na naglilingkod sa Panginoon, mananatiling malakas. Amen po. Ang mga bagay po na ito will help us finish strong. So yung una po ay yung concerns. Sabi po doon sa verse 20a, you who have shown me great and severe troubles. So si David po, marami na po siyang nararanasan, marami na po siyang na-encounter na mga problema. At dito po sa part po na ito, yung concern po niya ay meron pong mga tao doon po sa verse 4, sabi niya, sagipin mo po ako, o aking Diyos, sa kamay ng mga masama, sa kamay ng mga liko, at sa mga mabagsik na tao. Sa atin pong, kung saan po tayo namumuhay, hindi po kapareho po natin yung lahat ng mga tao. Amen po? Iba-iba po tayo ng mga style sa buhay. At ngayon po, pasama na yung mga tao sa ating kapaligiran. Pero po, sa lahat po ng mga concerns na yon, sa lahat po ng mga concerns po natin, we go to the Lord. Amen po? Siya po ay lumapit po siya sa Panginoon, piniresenta po niya yung kanyang petisyon. Sabi niya, sa next slide, sabi niya dyan, in your righteousness, sabi niya, rescue me and deliver me. Turn your ear to me and save me. Meron pa po bang makakapagligtas sa atin na iba? Ang Panginoon lang po yun. Amen po? So kung merong difficulty, parang nahihirapan na ang isip mo sa kakaisip, let us, ask the Lord. Let us go to the Lord and present our petition. Amen po? Let us be honest to the Lord. Sabi niya, rescue me and deliver me. Turn your ear to me and save me. Iligtas niyo po ako. Doon sa verse 3, sabi niya, ikaw ang maging kanlungan ng aking tahanan, na aking sabi niya, be
my rock of refuge to which I can always go. Give the command to save me, for you are my rock and my fortress. Amen po. Ito pong part po na ito, dinideklara po niya kung sino ang Diyos. Ngayon po natutuwa po ako doon sa account po sa FB ng Jesus Reigns Ministries. Marami pong mga bagay doon na dinideklara. At yung mga bagay na yon ay makakatulong po sa atin upang nalalaman po natin kung ano yung katayuan po natin sa harapan ng Panginoon. Amen po? Ano yung stand po natin? Now, sino tayo sa harapan ng Panginoon? So there are things na kailangan po nating ideklara sa buhay natin upang ito po ay mangyari po sa atin. Amen po? Amen. Hallelujah. Mahirap po yung maraming, so ito na lang. Noong Sunday, noong nag-preach po si Sister Tel, sabi ko, same feeling, sabi ko. Same feeling. Merong time na ganon. Parang hindi mo naman sinasadya na very low yung ano mo. Very low yung feeling mo. Yung parang you are feeling down. Minsan hindi mo nga alam kung ano yung dahilan. Why are you feeling down? Bakit ganon yung pakiramdam mo? Amen po. But let us just declare kung sino talaga si Lord sa buhay natin. If we declare kung sino ang Panginoon sa buhay natin, we will be strengthened. Mapapalakas po tayo. Amen po. Mapapalakas po tayo, lalo na kung ang salita ng Diyos, mga pangako ng Panginoon ay dinideklara po natin sa buhay natin. Wala pong makakapagpahina o makakapagpahiwalay po sa atin pong pagmamahal sa Panginoon. Amen po? Amen. Noong pandemic po, marami pong nagkaroon ng anxiety. Tinignan ko po sa statistics, 35.89%. Ewan ko kung tama po yung date ng tiningnan ko na statistics. Pero marami yon. Kung 35.89%, kung 117 million ang tao sa Pilipinas, marami yung 35%. Bakit nagkaroon ng anxiety ang mga tao? Kasi nga, maraming mga hanap buhay na nawawala. Tama ba? Hindi ka pwedeng lumabas. Tapos after naman ng pandemic, napakahirap mag-umpisa. Amen po? Isa po yun sa mga bagay na nakakapag dahilan para yung tayo po ay mag-iisip. Amen po? Pero, if we go to the Lord, yun yung advantage po natin. Amen po? Tayo na mananampalataya, yun po yung advantage po natin. Makakaranas din po tayo ng mga paghihirap, pero meron po tayong comfort na nanggagaling sa Panginoon. Amen po? Amen po? When we trust Him, merong nangyayari. Merong himala. Merong extraordinary na bagay na nangyayari po sa buhay po natin. Amen po? So when there are concerns sa buhay po natin, kahit ano po yun, let us just present our petition to the Lord and declare who He is doon po sa atin pong nararanasan. Ang titingnan po natin, i-deal po natin kung ano ang dahilan, saan nanggagaling. Saan ba nanggagaling itong nararamdaman ko? Saan ba nanggagaling, yung problema na yon? Kasi merong inaalaw ang Panginoon na mga problema na dumating sa buhay po natin. Meron ding mga kagagawa natin kaya nagkakaroon tayo ng problema. Tama po ba? At meron ding gawa ng demonyo.
So tayo po bilang mananampalataya, mas magiging wais po tayo kaysa sa demonyo. Amen po? Amen po? Let us go to the Lord. Sa Kanya lang. No, He is the same God, sabi noong awit kanina. He is our rock. Kung nagbi-bless siya noon, magbi-bless din siya ngayon. Kung inaayos niya ang buhay natin noon, mas aayusin ng Lord ang buhay natin ngayon. Amen po? Ganon po kabait ang Diyos na atin pong pinaniniwalaan. Amen. Pangalawa po is confidence. Kumpiyansa. Bakit po kumpiyansa po tayo? Kasi kung meron mang nakakaalam sa kapangyarihan ng Panginoon, tayo na po yun. Amen po? Kung meron mang nakakaalam na powerful ang Diyos na pinanampalatayanan natin, tayo na po yung mas nakakaalam. Amen po? Amen po? Sabi ng 20b, bubuhayin mo uli kami at ibabangon mo uli kami mula sa kalaliman ng lupa. Amen po. Ang phrase po na ito ay punong-puno ng tiwala sa Panginoon. Sigurado. Katulad ng experience ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen po. Na kahit susunugin pa sila, kahit hindi sila tutulungan ng Diyos, sinabi nila, ganun pa rin ang gagawin nila. Magtitiwala pa rin sila sa Diyos. Wala na silang kilalaning ibang Diyos. Pero alam niyo po, sigurado po sila na merong gagawin ang Panginoon. Amen po? Amen po? Naalaala ko po noon, buhay pa po si Ninang Saning. Sabi niya, ang Kristiyano daw, kapag for example, ikaw ay merong sakit at nananalangin ka sa Panginoon ng kagalingan, syempre, Lord, heal me, ganon. Pero kung ang lagi mong sasabihin, masakit ang ganito ko, masakit ang ganyan ko, parang nadadagdagan yung sakit, tapos iba na naman, noong nakaraan, sa ulo lang at saka sa tiyan. Ngayon, masakit na ang likod ko. Pero nalalalangin ka ng kagalingan sa Panginoon. Kapag ka ganon, kung alin po yung mas mabigat, sabi niya, yun ang mangyayari sa'yo. Kung mas marami kang sinasabi na masakit ang ganito, masakit ang ganyan, mas lalong sasakit nga yan. Amen po? Amen po? Naniniwala naman ako doon sa sinabi niya. Kasi 'di ba, pagka sinabi mo, ay masakit kasi ang ulo ko ngayon eh. Sasakit nga 'yon. Mas lalong sasakit. Amen po? Sabi doon, sapagkat ikaw, sa verse 5, sapagkat ikaw ang aking pag-asa, O Panginoong Diyos, ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. Amen. Proven sa buhay ni David yung mga ginagawa ng Panginoon. Amen po. Bata pa lang siya. Sabi niya, sa tiyan pa lang siya ng nanay niya. The Lord took care of him. Sabi ni David. Pero pag nabasa din po natin ang buhay ni David, marami ng pagkakataon na ang Panginoon ay naghihimala sa kanyang buhay. Great things ang mga pangyayari. Kaya ngayon, nais niya na yung sa katandaan niya na yon, mababaon niya yung lakas ng Panginoon. Amen po.
hanggang sa huling hininga, mababaon niya yung lakas ng Panginoon. Yung confident ka sa Panginoon, sabagay tayo sa Jesus Reigns Ministries, na-experience po natin yung confidence. Kasi po, doon pa lang po sa ating mga first fruits, napatunayan na po natin ang Panginoon. Amen po? Napatunayan na po natin siya. No, na kahit na inubos mo na yung isang buwan mo para ialay sa Panginoon, meron at meron talagang mahimalang bagay na ginagawa ang Panginoon. Amen po? Yung next na picture po dyan, yan. Ano po yan? September 11, 2001. Siya po ay nagtatrabaho po sa si Stanley. Si Stanley po ay nagtatrabaho po siya noong araw na yon. Nasa 81st floor po siya. Sa World Trade Center, South Tower po siya nagtatrabaho. Tapos po nakita po niya na yung eroplano ay lumilipad na papunta sa kanya. So nagulat po siya. Sa gulat po niya, naghanap siya ng mataguan. Sabi niya, Lord, ito po yung maiksing panalangin po niya. Sabi niya, Lord, I can't do this. Take over. Siyempre po, di ba, alam na po natin kung ano yung nangyari sa World Trade Center. Pero alam niya po siya, naligtas po siya. Nakaligtas po siya. At hindi lang po siya naligtas, nagkaroon pa siya ng best friend. Doon po sa sitwasyon po na yon. Maiksi lang yung panalangin niya, pero punong-puno ng tiwala na merong gagawin ang Panginoon sa buhay po niya. Amen? Sabi ko nga, ngayon, wala pa naman po kami sa yung more difficult times. Kasi di po ba dadating po yung mas difficult po na mga panahon na mararanasan po ng bawat isa sa atin. So ito pa lang po yun, sa Pilipinas masaya pa lang po tayo. Hindi po tayo katulad ng ibang bansa na nakakaranas ng sobrang tagutom, sobrang baha, na relax po tayo sa mga panahon po na ito. Pero alam ko po na ang bawat isa po sa atin, patuloy at patuloy lang po na magtiwala sa Panginoon. Amen po? Laging malapit sa Panginoon. Yun lang po yung susi dyan. Alam niyo po, yung panalangin po na ito, napaka-strong na panalangin. Na talagang detalye na sinasabi ni David. Pero ang pinakamahalagang bagay lang dyan ay talagang kailangang malapit ka palagi sa Panginoon. Amen po? Sabi ng Hebrews 13:6, so we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Amen po? Parang katulad ng isang bata, amen po, kahit na madilim, pagkahawak-hawak niya yung kamay ng tatay niya, confident po siya. Ganon po, sana confident ang bawat isa sa atin, kahit hindi po natin nakikita
ang Diyos po natin. Amen po. Sabi ni Charles Spurgeon, nearness to God is our conscious security. A child in the dark is comforted by grasping its father's hand. Ito po yung sinasabi ko po kanina. Lagi pong paghawak-hawak no, yung tatay, hindi po tayo matatakot anuman po yung mangyayari po sa mundo na ginagalawan natin at anuman po yung mararanasan po natin sa buhay. Amen po? Amen. Pangatlo po ay concrete aspirations. Kapag ka nananalangin ka, bakit gusto mo na sagutin ka ng Panginoon? Ano ang gagawin mo pagkatapos nung sinagot ka na ng Panginoon? Siyempre masaya ka lang. Pero meron ka bang goal? For example, meron kang pinanangin sa Panginoon, tapos sinagot ng Panginoon yon. Ano ang gagawin mo after that? Ano ang gagawin ng bawat isa sa atin kapag nananalangin po tayo na pagpapalain tayo ng Panginoon at pinagpapala po tayo, ano po ang gagawin natin after that? Amen po. After an answered prayer, after a difficulty, kapag tinulungan ka ng Panginoon, ano ang next move mo? What are your plans? Mahalaga po yun. Marami pong mga nakakaranas ng hirap, sinagot ng Panginoon, pero nawala. Bakit? Kasi hindi niya alam kung ano yung talagang desire niya. Hindi niya alam kung ano ang next na gagawin. Dapat, ano ba yung hangarin natin? Bakit natin hiningi ang isang bagay sa Panginoon? O bakit yung isang sitwasyon, nagpapatulong tayo sa Panginoon? Bakit? Ano yung balak natin? Sabi po nung next verse, sabi niya, I will go in the strength of the Lord God. I will make mention of your righteousness, of yours only. Pagkatapos na mapakinggan ng Panginoon ang lahat ng mga petition niya, ito yung malinaw na desire ni David. Gusto niya na kapag yumaon na siya, yayao siya na tangay-tangay niya yung lakas ni Lord. Gusto niya na banggitin ang pangalan ng Diyos. Banggitin ang kabutihan ng Panginoon. Banggitin ang katuwiran ng Panginoon. Yung sa next verse po dyan, O God, you have taught me from my youth, and to this day I declare your wondrous works. Amen po. Kapag nananalangin ka na pagpalain ka kasi nahihirapan ka, pagka pinagpapala ka ba, maidideklara mo ba sa iba na ang Diyos mo ay talaga namang kamangha-mangha? Masasabi ba natin sa iba yung katuwiran ng Panginoon? Yung kabutihan ng Panginoon? For sure, kapag tayo po ay nananalangin, sasagutin tayo ng Panginoon. Amen po? Sasagutin tayo. But, dapat alam din po natin kung ano po yung ating tamang gagawin. Amen po? Kapag sinagot ka ni Lord, hindi lang yan para sa'yo. Para din yan ipagmalaki mo na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay makapangyarihan.
merong nagagawa. Kapag ikaw, inayos ng Diyos, ang pag-iisip mo, kinontrola ng Panginoon, inalis ng Panginoon yung pagkabalisa mo, masasabi mo ba sa iba na inalis ng Diyos ang pagkabalisa ko? Dakila ang kanyang pangalan. Amen po. Kaya minsan hindi natin alam yung victory, yung totoong victory. Actually, araw-araw merong victory tayong nararanasan. We are triumphant. Sa araw-araw ng buhay natin, we are survivors. We are triumphant. Pero hindi lang po yun para sa atin. Amen po. We will let the world know that our God is a powerful God. Amen po. Sabi niya, "Oh God, you have taught me from my youth unto this day." Matanda na siya noon. "To this day, I declare your wondrous works." Ito yung next na verse. Sabi diyan, "Now also when I am old and gray-headed, O God, do not forsake me." Ngayon na matanda na ako, do not forsake me until I declare your strength to this generation, your power to everyone who is to come. Dapat alam din ng iba. Amen po. Sabi niya, huwag niyo po muna akong pabayaan. Hayaan niyo po muna na maideklara ko yung kalakasan na nanggagaling sa'yo sa henerasyon na ito. Let them know the power of your God. Tayo po mapalad eh. Kasi mga panalangin po natin sinasagot ng Panginoon. But it's not just for us. Hindi yun para sa iyo lang. Oh, happy ako. Yes, happy ako. Sinagot ako ng Panginoon. Sobrang happy ako. Happy ba? Pero hindi po yun hanggang doon lang. Pag malaki po natin, ipagkalat po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Amen po? Amen po? Hindi lang po mission team ang meron pong gagawin. Amen po? Tayo na dininig ng Panginoon. Tayo na pinagpapala ng Panginoon. Tayo na, alam niyo, yung sinasagot yung mga panalangin natin sa Panginoon. Meron po tayong dapat plano kung ano yung next nating gagawin. Di po natin siya susuluhin. Amen po? Ako po, diyan po ako naantig. Sabi niya, do not forsake me. Oh God, do not forsake me. Kaya sinabi ko rin po yan sa Panginoon. Sabi niya po, ito. Noong nagsalita po si Pastor Ratel, tuloy ko lang. Sabi ko, parang ako ang nagsabi nun Gusto kong mag-disappear. Sabi ko, parang ako nagsabi nun Sabi ko, gusto kong mag-disappear, ayoko nang kausap. Solo flight muna ako. Yung ganon. So, meron po talagang mga ganon na mukhang dramatic ka. Amen po. Tapos, feeling mo ba, stressful ka? May makita ka lang na-stress ka na. Yung mga ganon. Ewan ko kung nakakaranas kayo ng ganon. Nananahimik ka naman sa isang tabi, pero na-stress ka. May inisip ka lang na isang bagay, na-stress ka na. So, meron pong ganon.
Pero kaya ito, sinabi ko to sa Panginoon. Sabi ko, Lord, huwag niyo po akong panghinain. Huwag niyo po akong pabayaan, sabi ko kay Lord. Alam ko na hindi na ganon yung aking kakayanan. Alam ko na mas lalo po akong bumabagal. Pero Panginoon, pwede pa rin ako. Sabi ko. Kaya ito, diniklara ko po ito. Until I declare your strength to this generation. Habang mayroong lakas. Amen po? Wala po tayong sasayangin na oras. Kasi dadating po yung panahon na wala na po tayong oras. Huli na po ang lahat. So wala na po tayong maaagapan. Kahit yung mga mahal sa buhay natin, hindi natin maaagapan. Kung susuluhin po natin yung mga victories na pinararanas ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Masaya po yun eh. Yung down na down ka, tapos ililift up ka ng Panginoon, tapos ipaparanas sa'yo ng Panginoon yung hindi mo in-expect na mga bagay. Sobrang saya po yun. Amen po? Sobrang saya po yan. But let this generation know that you have a mighty God. My Lord is mighty. My Lord is powerful. My Lord is miraculous. And everything, hanggat meron po tayong lakas. Amen po? Amen po? Ako po, nakarelate po siguro ako nito kasi nasa mga 60 na. Pero alam niyo po, kahit bata ka, meron kang nararanasang mga problema. So nakakatulong pa rin sa atin to. But when we experience victory from the Lord, when we triumph sa ating pananampalataya, let this generation know that you have a mighty God. Amen po? Hallelujah. Amen. So ulitin ko lang po, sabi niya, I will go in the strength of the Lord. I will make mention of your righteousness. I will declare your wondrous works. O God, do not forsake me until I declare your strength to this generation. Amen po. So ano po yung balak po natin? Let us finish strong. Para po, kung tayo, naiayos natin yung sitwasyon ng buhay natin, dahil tinutulungan tayo ng Panginoon, marami pong mga tao na nakikita yung buhay natin. Para tayong living Bible, nakikita lang nila tayo, may inspire na po sila sa mga nararanasan po natin sa Panginoon. Amen po? Amen. Para po sa ating conclusion, let us hope in the power of God and in the promise of God. So, may kapangyarihan ang Diyos, may pangako ang Diyos para sa atin. Let us hope in the power of God and in the promise of God. Pangalawa po, let us depend on God's strength for assistance and God's righteousness for acceptance. No, ang Diyos lang ang makapagpalakas sa atin. Amen po? Ang Diyos lang. And
tanggap na po natin yon na hindi naman lahat ng tao gusto tayo. Amen po? Hindi tayo tanggap. May mga tao na hindi tayo tanggap. Okay lang yun. Basta tanggap po tayo ng Panginoon. Amen po? Basta't yung ating mga ginagawa ay tanggap ng Panginoon. Sabi ng Isaiah 45:24, "They will say of me, in the Lord alone are deliverance and strength. All who rage against him will come to him and be put to shame." Amen po? Amen. Lastly, let us finish strong in our faith. Amen po. Tayo po ay manalangin.